Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas. Mas maganda pa tayo sa gabi, mga kababayan. Dito man sa bansa o sa kahit ano pang bahagi ng mundo abroad. Welcome po naman sa isang makabuluhan at makabulatlat isipang usapan dito sa paborito ninyong programang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ako po si Bebet Orteza, ang sausawera ng bayan. At narito naman po ang ating guwapong Abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Good evening, sir. Magandang gabi rin sa iyo, Bibet, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Maski nga nandito, nasa abroad, saan mang lupalop. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Ngayon, sir, diretso na raw kagad tayo kasi haba daw natin mag-chika. Meron daw caller nang nakapasok. Oo. Sige. Pero kung meron hong magte-text, yung hong number nyo, kung Globe, ang ite-text ninyo, 0954-310-0331. At kung Smart naman, ang i-text ninyo ay 0961-770-8807. Yan ang mga numbers namin dito. Hindi na kinakailangan i-memorize yan. Makikita nyo nandyan sa monitor na o sa screen ng television nyo. Okay. Ngayon, meron kagad tayong caller. Taga Santa Rosa, Laguna. Si Jonas. Hello, Jonas. Andiyan ka na? Hello po, magandang araw po. Magandang araw naman. Ba, ang ganda ng signal mo. Okay. Paano ko matutulungan ng ating abogado de Campanilla? Ayun po, meron po kasi akong asawa, kasal po kami. Ngayon po, kinasuhan po kasi niya ako ng Bausi Law 9262, psychological and economic abuse. Hindi physical. Hindi po, attorney. Ayan. So, mabuti naman at hindi mo pala sinasaktan ng asawa mo. Opo, hindi naman po. Pero ano naman ang dahilan at bakit kinasuhan ka ng psychological or emotional violence? Ayun po, attorney, 3 years ago po, naghiwalay po kami dalawa po. Siguro hindi po naging ayos yung aming pagkasama. Then, may dalawa po kami anak, isang 3 years old and 6 years old. Ngayon po, attorney, ilang beses po kami nagharap po talagang hindi magkasundo. Dahil ang sinasabi ko po palagi, tagal linggo po kasi, attorney, 3 araw sa aking bata, 4 na araw sa aking bata. Gusto pa rin po niya humingi ng sustento. Both naman po kami may gastos. Tama po ba na hingan pa rin po niya ang sustento? Kaya ganyan yung setup namin. Paano yun? Naghahati kayo dun sa bata? 3 araw sa'yo, Opo, attorney, 3. Opo. 3 days sa'yo, tapos sa asawa mo ay 4 days. 4 araw po. Okay? Opo. Okay. Anong pinag-aawayan nyo? Humihingi pa sa iyo Ayun ng po, sustento. Nangingin po siya ng sustento. Tama po, attorney. Para saan daw yung hinihingi sa iyo? Kulang pa din daw po yung attorney dahil may magasto po sa renta, nag-aalaga ng mga bata daw po. Siyempre, yung pag-aaral, nag-aaral siguro, nag-aaral na yung 6 years old. Opo, attorney, sa public naman po. Both naman din po namin pinag-ahatian if ever na may extra bayad po dun sa activities po. Yung ngayong misis mo, yung misis mo, may trabaho ba? Meron po. Okay. Ganito ang nakalagay sa batas. Hindi isang asawa lamang o isang magulang lamang ang may obligasyon na magbigay ng suporta sa kanilang anak. Ang obligasyon na suportahan ang mga anak ay obligasyon ng mag-asawa. Obligasyon ng lalaki, ng tatay, at obligasyon ng misis. Pero
paano nila paghahatian yung Gastos. mga gastos? Okay, so una, kinakailangan malaman natin kung magkano ba ang gastos na kailangan para palakihin yung mga bata, kasama dyan ang pag-aaral, pag-aalaga, siyempre pagkain, pagdadamit, at kung ano-ano pang mga gastusin, gamot, para yung mga bata ay lumaki ng maayos. Pagka nalaman natin kung magkano ba yung gastusin, okay, di ba dapat maghahati kayo? Pero ano ang hatian ninyo? Equal ba? Ay hindi naman. Kasi kung ang sweldo mo 1,000,000, ang sweldo ng asawa mo 1,000,000, hindi pwedeng equal ang hatian ninyo. Ang hatian ninyo will be proportional or proportionate doon To the sa to the income ninyo. Okay. Yeah. Okay. Pero hindi naman kung 1,000,000 ng ang sweldo mo, kinakailangan magbigay ka ng 100,000 kung ang gastusin lang naman nila ay 30,000 at ang share mo doon ay hindi, baski nga sagutin mo yung buong 30,000 hindi pa rin 100,000 yung dapat na ibigay mo. Nakakuha mo? Ako ko po. Okay. Yun po, na-advise na rin naman din po sa akin yan. Ang pinaka-question ko sa attorney at pinaka-problema ko po, umakit na po ito sa korte. Ngayon po, pag dito, yun nga po, pag umakas sa korte, nag-warrant ako, nag-diyansa. Ang ano ko lang po, attorney, hindi po kasi binibigyan ni judge ng abogado sa PAO, hindi ka po pwede sa PAO. Private ang pinapakuha niya. Paano ko po mapagtangal sarili ko kung wala po kakayaan kumuha ng abogado? Sandali. Bakit? Nagpunta ka na ba sa PAW? Opo, attorney, dahil bago po kasi umakas sa piskalya, sa PAO po kasi nagkakasundo na kami din eh. Both parties daw po, kinuha ni PAO. Kaya conflict of interest po ako, hindi daw po. Kasi ang tumulong sa asawa mo sa pagsasampa ng kaso, PAW. Opo, tama po, attorney. Ayun, kaya parang... Ganun. Okay. Hindi, sa totoo lang, pwede naman na ang tinatawag namin dyan, compartment, o China wall. Meron pong, maski pa sila ay isang opisina, pwede naman na magkakahiwalay ang mga kaso nila. Hindi naman kinakailangang nagkakaalam-alam sila at magko-confer sila at magkukutsaba sila para manalo yung isa. Hindi naman ganon. Siguro ang feeling ko ang ginagamit nilang dahilan kung bakit ayaw kang hawakan ng PAW kasi may trabaho ka at meron kang kakayahang magbayad ng abogado. Ano ba ang trabaho mo? Attorney, saan lang po ako, LGU lang po, barangay. Alam niyo lang po yung trabaho sa barangay po, hindi lang, wala pa nga po sa minimum okay. po yung sweldo namin. Saang lugar ka ba? Sa Rosa Laguna. Santa Rosa, Laguna siya. Sa Santa Rosa, Laguna. So yung kaso sa Santa Rosa, Laguna i-file. Opo, attorney. Saka yung papel na binigay po ni Pao, conflict of interest din po talaga. Both parties were... So hindi rin hinawa. Kasi yung misis mo kasi, hindi naman PAW na ang hahawak nung kaso dahil criminal case ang isa ng pasayo. Ang abogado ng misis mo ngayon ay yung prosecutor, yung piskal. Okay, so pwede ka namang hawakan nung PAW basta ibang abogado ang haharap. Kasi hindi lang naman iisa ang abogado ron sa PAW. How can he get this? Anong sasabihin ni Jonas sa PAW? Kung malapit-lapit lang sana siya dito sa Maynila, papupuntahin ko na siya kay prima ko Alam mo ang head ng PAW ay si Attorney Persida Acosta, prima ko yan. Baka pwedeng pumunta ka ron at sabihin mo pinapunta kita. Baka pwedeng bigyan ka na ng abogado na hindi yung humawak ng kaso sa misis mo para walang objection na may conflict of interest. Pwede ba siyang bigyan ng reference ni Attorney Acosta? Ay, yun ang head ng O kaya PAW. nga, so... Oo, yun ang magsasabi kung paano ka matulungan. Maybe Jonas should first go Baka to pwedeng pumunta ka kay Persida Acosta.
Siya yung head ng PAO at sabihin lang doon sa sekretarya, pinapunta po ako dito ni Attorney Danny Con. Gets mo, Jonas? Opo. Okay. Okay. Attorney, ang ano po namin, March 12 na nga po eh. Ayan, baka, Punta ka na ngayon. Hindi, pero yan, dahil criminal case yan, pag wala kang abogado, nag-arraignment na ba kayo? Opo. So nag-arraignment na kayo. Baka kasi sasabihin mo, wala po akong abogado. Bibigyan ka ng husgado ng de oficio na abogado. Magtuturo yung judge doon. No? Ikaw, attorney, de oficio ka rito. Kaya lang, yung mga de oficio, minsan kung tawagin namin, de pa amin. Abogado de pa amin. So, kasi sasabihin niya, para madali, aminin mo na. Abogado de pa amin. Paano po ngayong pre-trial, attorney? Never na muna pa rin po akong DVD. Hindi, pero wala ka ba talagang wala kang kakayahang magbayad ng abogado? Sa barangay lang daw siya. Ayun na nga eh. O, di talaga pumunta ka na dun sa... O, kung gusto mo, baka pwedeng... Sa barangay ka ba nagtatrabaho? Opo, attorney. Ayan. Bakit hindi ka lumapit kay Kapitan at magpasama ka sa kay Kapitan at doon sa PAO ng munisipyo? Sa Santa Rosa. Para may kasama kang makiusap doon sa... Ha? Attorney, gagawin ko rin po. Kasi sabi ho kasi nagtanong ho ako kay Attorney Danny Con sa radyo. Sabi ho niya, pwede naman daw hong maiwasan yung conflict of interest kung ibang abogado yung isa ibibigay sa akin. Kasi obligado nilang tulungan ka kasi depensa eh. Kaya nga sila defender of the people. Bakit hindi ka mabibigyan? Di ba, ng depensa? Yun ang dahilan kung bakit sila itinayo. Ngayon yung misis mo, sa totoo lang, sa umpisa dapat hindi na nga yung misis mo nga dapat ang hindi nila tinulungan eh. Kasi alam naman nila na criminal yung kaso, ang hindi naman sila maghahawak ng kaso, maghahawak yung piskal. Kaya nagka-conflict of interest, hindi mo naman kasalanan yun. Okay. Okay, thank you, Jonas. Pasama ka kay Kapitan. Punta kayo doon sa At sige, igasgasin mo na yung pangalan ko. Opo, attorney. So sakali po, attorney, kahit exit na konsta na lang dito. Pasadya po sa Manila. Okay, sige. And now, meron naman tayong isang text-in question galing kay Grace ng Bulacan. Ayaw daw ibigay ng private elementary school ang school records ng anak ko dahil may balance pa raw kaming 3,000 para sa educational field trip noon. Hindi naman sumama ang anak ko dahil sa pareho lang ang itinerary from the previous year, pero pinipilit pa rin kaming magbayad. Ngayon, hinuhold na nila ang school records hanggang hindi ko pa raw nasisettle ang balanse. Sayang din naman ang 3,000 kung babayaran ko dahil hindi naman kami sumama. Legal ba para sa private school na i-hold ang transcript of records dahil sa ganitong dahilan? Hindi po. Meron na pong issuance ang DepEd dyan. Kasi elementary, di ba? Okay, tsaka private. Bawal po na i-hold nila ang school records ng bata sa ganitong dahilan. Bawal po. So, saan kayo magrereklamo? Pwede po kayong magreklamo sa DepEd o kaya sa akin po, sa pulis. Magreklamo na kayo sa pulis. Diretso. Diretso kayo sa pulis. Okay, at alam din ho kasi ng mga pulis yan. Hindi ba ito nagka-qualify na dun sa BAUSI against women and children? Tignan natin kung ito ay nakapagdulot ng emotional violence doon sa bata. Kasi kung ito ay nakapagdulot ng emotional violence doon sa bata, BAUSI. Yeah.
Okay. Hindi, child abuse yan. Oo. Hindi yan bawsi kasi wala naman silang intimate relationship. Okay. So they are not in a relationship. Pero yan, child abuse yan. Okay. Kung ito ay nakapagdulot ng stress o konsumisyon doon sa bata. Bawal yan, meron ng issuance ng DepEd yan. Ay, good. Sana, bear that in mind, ha, mga kaibigan, ha? Kasi hindi nga siya sumama eh. Oo. Okay. Meron pa tayong oras para sa isang question? Isa na lang? Okay. Si Andrea ng Quezon City. My father passed away a few years ago, and recently we discovered that he was also married to another woman under a slightly different name. Oh. He married my mother in 1993 before a judge, but in 2002, he got married in church using a variation of his name. We're confused how this happened despite the Senomar requirement. Kasi di ba yung Senomar certificate of non-marriage, no? My concern now is how will this affect my mother's monthly pension as the first and legal wife? May possibility ba na ma-divide ang pension if there are two marriage records? Hindi po, kasi bawal po na dalawa ang asawa. Hindi ka pwedeng magkaroon ng pangalawang mabisang marriage hanggat hindi po namamatay yung una mong asawa o naidedeklara ng husgado na walang bisa yung unang kasal. So nananatili po na ang kanyang legal na asawa ay yung una niyang pinakasalan. Okay. At hindi po, wala pong karapatan yung pangalawang asawa sa benepisyo ng nasira ninyong tatay. Pero kung may anak sila, iba po yun. Dahil merong... Dahil illegitimate yung mga anak at May yung mga mamanahin illegitimate ay mayroon din silang benepisyo. Okay. So yun po ang kasagutan natin nun. Pero as far as Andrea's question is concerned, hindi mahahati. Yung ang sagot, hindi mahahati. Di ba? Kasi po, unless may anak ka. Ay yung kasi po, pero ang hahati po hindi yung pangalawang asawa. Walang karapatan yon. Yung kasi, anak. Yung anak. Okay. Kung may anak. Opo. May time pa may isa pa, pwede pa? Okay. Si Jenny, nakahabol from Rizal Province. Nakatira po kami sa isang sitio na may MOA daw ang may-ari ng lupa at ang aming association para bilhin ito sa 7,000 per square meter. Pinaghuhulog kami ng 30% sa bangko sa pangalan ng association, pero deposit slip lang ang hawak namin at walang official receipt mula sa presidente. Sinasabi rin niyang may individual title na siya kahit hindi pa nabibili ang buong lupa at may markang canceled ang titulong ipinapakita. Tama at ligtas po bang ganitong proseso? Parang may red flag. Well, hindi ko po masasabi ng tiyakan na ito ay isang scam. Pero ako po ay nagdududa Parang... na ito ay tunay. Dahil, duda ka Dahil nga nakita ba niyo yung MOA? Baka dapat kumuha tayo ng kopya ng MOA na sinasabi nila. At nang ma-check natin dun sa may-ari ng lupa, Yes. kung kung yung bang may-ari ng lupa ay totoo nga merong ganong commitment na ibebenta yung lupa sa 7,000. O sabi niya, meron daw silang titulo. Di ba pwedeng makakuha tayo ng certified true copy ng individual title na sinasabi? Pero ang pinakikita ko sa kanila, canceled yung titulo. nakatatak daw cancel. Canceled. So, sabi, wala nang visa yung titulong pinakikita sa inyo. So, nasa na yung titulo na binibili nyo? Yun. Tingnan naman niyang mabuti. Kaya ako nagdududa. Pero base dun sa text na istorya, hindi ko naman masasabi na talagang ang lokohan ito. Pero ako ay nagdududa. Mag-ingat lang.
Mag-ingat. Get the paperwork Kasi that's necessary. pinag-ano na sila, pinaghuhulog na sila eh. Oo. Okay, para masabi na para sa asosasyon 'yon, hindi sa pangalan ng presidente, sa pangalan ng asosasyon. Correct. Tama po 'yon. Pero sino ba ang pipirma para mailabas yung perang 'yon? Di yung presidente rin, 'di ba? Yes. Anyway, dahil as usual, napahaba na naman ang ating huntahan at pagbibigay ng reaksyon sa lahat po na nag-text, nag-comment at nag-message sa aming Facebook page. Maraming salamat po. Pero huwag po kayong mag-alala kung hindi man natanong ang inyong question dahil baka sa susunod na pag-uusap natin dito sa programa, matalakay na po ang inyong tanong. Ako po si Pibet Ortesa, ang sausawera ng bayan. At ako naman po si Attorney Danny Con, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Ano ba ang paborito mong sausawan, ma'am? Alam mo, Sausawera ka eh. Oo, di ba? Kahit anong issue sumasawsaw. Oo. Sausawan ng bayan. Pero meron ka niregalo sa akin noon na gustong-gusto ng mga anak ko eh. Nasausawan? Oo. Suka, ang pangalan Tuka. Tukang mapapa... Sabi ko, Dan, anong ibig sabihin ng Tuka? Sabi mo, Tuka, mautal ka tatalap. Kasi utal yung naggumawa. Tuka. Anyway. Mauutal ka tatalap. Yun! Mauutal ka tatalap. Okay. Sige, bye-bye na mga kaibigan ha. At wag po ninyong ulitin ng bye-bye again ng mabilisan dahil iba tunog, iba dating. Basta, we're just saying, babu.